Pandinura bread yung tawag dito sa amin. Masarap ito lalo na pag mainit pa. Inspired po sa Mercy Bet Shop. Kaya mga kainday, samahan ninyo muna ako kung paano ba gagawin yung paborito ninyo. So dito unahin po natin magawa ng palaman. At ganito lang po ako magawa ng ating palaman. 1 cup ng harina, 1 cup ng light brown sugar, at half cup na grated cheese. Mix ko lang muna yan at dito maglagay ako ng 1 tablespoon ng vanilla extract at half cup na margarine. At mikusin ko lamang ito hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients. At pagkatapos ay itabi lang muna natin ito. Gagawa na po tayo ng ating pinaka-dough. At ganito lang kalambot yung ating palaman. At ito po yung mga ingredients natin dito sa ating dough. Nasa video screen lang po natin. Pagsamasamahin lang po natin lahat yan. At dito naglagay na po tayo ng tubig at tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin ito lagyan ng harina. Yung harina ko po dito ay hinati ko lang po yung all-purpose flour at yung first-class flour. Dito sa ating harina ay pwede naman tayong gumamit ng puro na all-purpose flour at puro din na first-class flour or yung bread flour. Itong ating dough mga guys, pwede po natin itong ipadaan sa ating dough roller machine or di kaya yung spiral mixer or yung dough mixer. Sorry po. Kung wala naman kayong mga machine na pwede pong magpakinis ng ating dough, ay pwede talaga na masahin nyo lang po ito ng mano-mano. Basta mga guys, siguraduhin nyo lang po na mapakinis po ninyo ng mabuti yung ating dough. At pagkatapos ko po itong mapakinis sa aking dough roller machine, ay pinutol ko lang po ito sa 30 grams. Opo mga guys, maliit lang po talaga ito yung aking mga tinapay na may mga palaman. At tag 5 piso lang naman yung bintahan namin dito. At pagkatapos ko yung putulin lahat, ay agad ko na po yung lagyan ng palaman. At isirado lang po natin ito ng mabuti para po ay hindi magsinlabasan yung ating palaman pag ito'y ating niluto, kasi po nag 1:1 po yung ating filling or yung ating templada ng ating palaman. Bali pag naluto po ito mga guys, yung ating palaman ay moist po ito, hindi po ito dry. At pagkatapos ay banyahan ko lang po ito ng evaporated milk para dumikit dito yung ating coating. Yung ating pang-coating pala dito mga guys, ito po yung tinatawag po namin na pulbos or yung breadcrumbs. Ito po yung mga toasted natin na tinapay na dinurog po namin ng pino at saka sinala para maging pinong-pino talaga. At i-press down lang po natin ito habang nagsalansan po tayo at yung ating plancho ay banyahan lang po natin ito ng margarine or di kaya shortening. At bago po natin ito lutuin ay pasahin muna natin ito ng mga 2 oras bago po natin isala. At sa loob lang ng 2 oras ay nag-80% na po yung alsa ng aking dough, kaya ay sinalang ko na po ito dito sa ating oven mga ga. Ito po yung mga time baking po natin na sa video screen lang po natin. At dito sa ating palaman ay pwede tayo ditong gumawa ng iba't ibang flavor.